Remember the goodness of God in your life. Remember kung papaano kang niligtas, minahal, niyakap ng ating Panginoon. Okay, sarap magpuri sa Kanya. Come on, punuin mo ng iyong papuri ang lugar na ito. Oh God, hallelujah. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Pwede bang patuloy mong itaas ang iyong mga kamay? I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. And I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, what a friend you have been. Oh, what a friend you have been, Jesus. For every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountains, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Thank you for your forgiveness, God. For how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, have been
good to me. Keep on singing. God, God, maraming salamat po, Panginoon. you love me. What a friend you have been. So good, so good. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have. Whoa, whoa. And I just wanna thank you, Lord. Whoa. And I just wanna thank you. Sa oras nito, patuloy mong awitan ang ating Panginoon. You have been so good to me. Come on, church. God, I can't believe how you love me. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend. Oh God, maraming salamat po, Lord. Lord, thank you, Jesus. Oh God, thank you. Come on, continue to praise the Lord. Isang mapagpalang araw sa bawat isa po sa ating lahat. Sa ating po mga estudyante, mula po sa elementary, high school, college, ay nalalapit na po ang kanilang semestral break. Of course, sa mga magulang at guardian, ito rin po ay isang pagkakataon para makapagpahinga. At ito rin po ang opportunity para dumalaw sa mga puntod ng mga yumao. Pero paalala lang po na hindi ho tayo naniniwala na ang mga namatay po natin mahal sa buhay ay bumabalik para magpakita at magparamdam. Malinaw po sa Bible, sa Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa lahat ng tao, minsan lang mamatay at pagkatapos nito ay paghuhukom. Nang ibig sabihin po, ang tao, matapos po niyang mamatay at maputol ang kanyang hininga, siya ay haharap na po sa Diyos. At kung paano ho niya tinanggap, kinilala ang Panginoon, dito sa lupa, nung siya ay nabubuhay pa, nakadetermine po kung saan po siya patungo. Hindi rin po tayo naniniwala sa Halloween, kaya sa kultura po at tradisyon ng mga Kristiyano, hindi po tayo nipa-practice ng mga costumes, Halloween trick or treat. We believe that we are children of God, so we should never start dressing up like little demons, little ghosts, dahil pwede ho itong gamitin, samantalahin as a portal or strongholds ng kaaway para siya po yung makapasok sa isipan, sa mundo, at maging sa tahanan at sa buhay po ng ating mga mahal sa buhay. Just simply commemorate and pray, celebrate, make it as a thanksgiving. Alalahanin niyo po ang kabutihan ni Lord nung buhay pa po ang ating mga yumao. Manalangin po kayo, gamitin rin po natin itong opportunity para makapag-share ng gospel. Now, talking about Thanksgiving, sa buwan po ng November, pinamagatan po natin ang buwan ng November na Noble November. Meron tayong bagong series na sisimulan, ang Tales of Thanksgiving. Mga kwento at mga larawan ng pagpapasalamat. Dahil alam po natin na ang buwan ng Nobyembre ay Thanksgiving month. At gusto ko po itong i-point out sa araw na ito. That every day, we should start our day with gratitude. Have you ever thought about it, no? Na napakasarap po palang simulan ng araw na ito'y sinisimulan at binubuksan po natin ng pasasalamat. Alam niyo po ba na meron pong nagsabing mga expert that the attitude you have for the whole day will be set in the first 8 minutes that you start your day. Ang magiging aura, ang magiging atmosphere, ang magiging attitude ng kabuuan ng iyong araw ay nakadepende ho kung paano mo ito sinimulan at binuksan sa unang 8 minuto pagkagising mo sa umaga.
Meron pa akong tanong sa inyo. Do you want to grumble? Do you want to gripe and ground your way through the day? Or do you want to be grateful? Paano mo ba gustong simulan at salubungin ang araw na bigay at biyaya ng Diyos sa iyo at sa akin? Gusto mo ba itong salubungin na meron pong pagrereklamo, grumbling, being grumpy? Or do you want to smile and to thank the Lord? Do you want to be grateful? Ito ho yung pinaka buod ng ating pong new series for the month of November, The Tales of Thanksgiving. Dahil hindi lamang po ang mga kwento sa Bible na ating pag-aaralan, ang mga kwento din po ng buhay natin kung paano ho natin pinipiling magpasalamat at hindi magreklamo ay magsisilbing testimony, magsisilbi pong narrative at kwento na gagamitin ng Diyos para maging encouragement at empowerment sa ibang mga tao upang makilala nila ang Panginoon at masabi nila na sa buhay pa lang po natin, kitang-kita po nila ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa buhay po natin because of our thanksgiving. Kung gusto po nating mabuhay at kung gusto po nating malagpasan ng isang buhay na overwhelming to a life of overflowing, may mga bagay po tayong dapat gawin at may mga bagay po tayong dapat hindi ginagawa. Ulitin ko po yon. If you want to transition from an overwhelming life, sobrang bigat, matindi, to an overflowing life, meron po tayong dapat gawin at meron tayong mga hindi dapat gawin. At isa po dyan is this: start being grateful and stop complaining. Magsimula tayong maging mapagpasalamat at ihinto po natin ang pagrereklamo at pagmamaktol. Alam niyo po ba, studies have shown that gratitude produces chemicals in our brain. Ang mga chemicals daw pong ito ay tinatawag pong dopamine, serotonin, and oxytocin. Ito mismo ang mga chemicals that makes us feel peaceful and happy. Now, if you want to produce more of these chemicals that would bring peace and happiness sa buhay po natin, gratitude is the key. Ang pagpapasalamat. Alam niyo po, gratitude is not just a reaction, it's an attitude. Pipiliin po natin at pwede po natin itong katutunan sa ating mga buhay. An attitude of gratitude is something you can start the moment you wake up. Paggising mo pa lang, piliin na po natin kagad na magpasalamat kay Lord. Meron po tayong 30 days of Thanksgiving devotional guide na i-release po ngayong darating na linggo. Naway gamitin po natin ito. 30 days na magbabasa tayo at magpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Alam nyo, ang hamon po sa Tales of Thanksgiving series na to, or campaign natin ito, bago ka bumangon at umalis sa iyong hinihigaan, maglista ka sa iyong cellphone or sa iyong memory ng mga bagay na gusto mong pasalamatan si Lord kagabi o kahapon at sa pag-approach mo sa bagong araw na ito. Ano-ano ang gusto mong ipagpasalamat sa ating Panginoon. For example, kung ito'y patungkol kagabi, pasalamatan mo siya sa masarap na pagkain, masarap na tulog, meron kang higaan, may bahay ka, may pamilya ka, may natapos kang trabaho, assignment, may napanood kang nakakatawa at nakakatuwa, meron kang kaibigan na nakipag-usap sa'yo, at kung sa umaga naman pong ito, piliin mong pasalamatan ng Diyos sa hangin na natanggap mo at sa buhay. Be grateful na wala ka sa panganib. Bagamat simple ang araw na ito, pero ito'y extraordinary kumpara sa iba na nasa banig ng karamdaman. Even if you can think of anything to be grateful for, the simple act of trying to be grateful will change your brain chemistry. Kahit mahirap sa'yo ang magbilang at magsulat, magtala ng mga dapat ipagpasalamat, yung katotohanan lang na pinipili mong magpasalamat, kahit hindi mo pa binibuka ang iyong bibig, sa kaisipan mo, meron ng nangyayaring pagbabago, meron ng kapayapaan, meron ng kagalakan. Ang sabi po sa Philippians chapter 2 verse 14, in everything we do, stay away from complaining and arguing. Napakaganda pong paalala, no? Dahil likas po sa ating mga tao ang piliin na magreklamo, piliing tingnan ang negatibo, piliing i-highlight ang kulang, hindi po yung meron. Subalit, ang isang napakagandang utos pala ni Lord so that
our mind and our heart will be conditioned to an attitude of gratitude is that we will stay away from complaining and arguing. Sabihin mo nga sa katabi mo, lumayo ka sa mga taong mareklamo, lumayo ka sa mga taong panay ang argumento. Iwasan ang mga pangyayari at kaisipan na magtutulak at mag-uudyok sa iyo para magreklamo at makipag-argumento. Bakit po? Because when you complain about something, how does that it help you? How does that help you? No, wala pong nangyayari. Nothing. If you complain about the weather, does it change the weather? No, walang nababago po sa atin pong weather. If you complain about the way you look, does it change the way you look? Ganun pa rin po. Lalo nga po tayong tumatanda at pumapangit pa dahil po sa stress. If you complain about your family or your children or your job, it does not change your family or your job. So therefore, mga kapatid, isang bagay po ang totoo. Ayon po sa talatang ito, complaining is a total waste of time. So we must stay away from complaining and arguing. It's worthless. Complaining will never make you feel better. Instead, God wants our life, sabi sa Colossians chapter 2 verse 7, sa TLB version, God wants our life to overflow with joy and thanksgiving for all He has done. Ano pong ibig sabihin niya? Nasa puso, nasa buhay na po talaga natin ang pagpapasalamat. Kailangan lang po nating i-trigger, kailangan lang po nating simulan, kailangan lang po nating buksan, kailangan lang po nating pindutin yung buton at piliin yung choice that today, I will stay away from complaining and arguing, I will choose thanksgiving para purihin at pasalamatan ng Panginoon sa ating buhay. Ang sinasabi po ng series natin ito is this: focus on God, not on your problems and people and even your situation. Focus on the beautiful things na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Ang sabi po sa Bible, James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above in heaven, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Sa Tagalog, ang bawat mabubuting kaloob daw at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Ang sinasabi po ng talatang ito, para mapuno po tayo ng overflowing gratitude, piliin po natin ang pagpapasalamat because gratitude gets you to focus on your loving Father who have promised He will meet every needs that you will face today. Doon ho tayo tumingin. Instead of worrying, instead of complaining, instead of arguing, we focus on the heavenly gifts that comes from our Father in heaven na masagana pong magkaloob ng lahat ng ating pangailangan. Pwede po nating simulan na sabihin sa ating Diyos Ama na siya'y mabuti, mabait, He is caring, He is close to us, and He is consistent in providing all our needs. Pwede niyo pong ilista lahat ng katangian na maaalala at naranasan niyo po patungkol sa ating Diyos Ama. At sabihin niyo po ng malinaw at bukas at malakas kung gaano kayo mapagpasalamat sa Kanya. Banggitin niyo ng paulit-ulit at ito po'y may dalang kapangyarihan at pagbabago sa ating mga sitwasyon. Hindi ka kailangan mag-alala kung perpekto ba ang masasabi o sasabihin mo patungkol sa Kanya. Sabagat anuman pong lalabas sa bibig po natin, kung ito po'y nagmula sa puso mapagpasalamat, ito po ay katanggap-tanggap na po ng ating Diyos Ama. Pwede po natin siyang purihin. Ang pinaka-best way ng pagsamba daw po is to wake up with thanksgiving. A gratitude list can help you keep focus on God's goodness and then you can pour out your heart to Him in thanks. Bukod po sa mga devotional takeaways na ating nililista, maglista din po tayo hindi lang ng mga prayer requests kundi mga praises. Hindi lang prayer items kundi mga praise items. Ano-ano na ang mga natanggap mo na o narinig, nasagot na ng Diyos sa ating mga panalangin. Pero pwede ho natin itong gawing radikal. Ano-ano yung mga pinaniniwalaan mong gayang gawin ng Diyos
that you're already thanking God in advance kahit po sa mga oras na ito. When you wake up every morning, make sure that the first thing you're doing is thanking God for His consistent love and recalling all the ways that He's been good to you and me. Ito po ay isang magandang practice at tradisyon, disiplina na makakapagpabago po sa ating atmosphere at sa ating mga buhay. We must get up with gratitude because it will change everything about your day. You want your day to change? Get up with gratitude. Sabihin nyo nga po yon, get up with gratitude. Hindi mo kailangan magpasalamat sa gitna, sa dulo ng gabi, ng araw. Hindi mo kailangan maghanap pa ng dahilan para makapagpasalamat. You get up with gratitude. Now, alam niyo po ba na pareho ang Biblia at ang science ay nagkakasundo na ang pagkakaroon daw po ng gratitude mindset yields great blessing. Ang dami daw pong benefits nito sa ating mga buhay. Tingnan po natin to mga kapatid. Ayon sa Biblia at ayon sa siyensya, gratitude will improve your brain and physical health. Lalo kang magiging matalino, magiging maayos ang iyong pag-iisip, at lalong magiging malusog at maganda ang iyong pakiramdam if you choose to be thankful and grateful. Pangalawa, gratitude creates happiness. Pangatlo, gratitude will help you sleep better. Why? Because gratitude is also acceptance. Gratitude is also thanksgiving, the ability to let go of the things that happened and letting God take care of the things that are uncontrollable. Gratitude is the antidote to toxic emotion. Kung meron kang naramdaman na galit, sama ng loob, pwede mo pala itong labanan sa pamamagitan po ng pag-iisip ng mga bagay na may kasamang pagpapasalamat. Number 5, gratitude improves our relationship. When we start praising and thanking each other, not just God, even our family, even our church mates, it improves our relationship. Number 6, gratitude open the doors to people and opportunities. Kapag ang isang tao ay mapagpasalamat, it's a head turner, bumabalik, lumilingon ng mga tao, at para bagang sila po ay na-attract sa isang magnet na kaaya-aya at gusto ko nila at ibig nila makipag-usap ng matagal sa isang tao mapagpasalamat. Gratitude is also the evidence of maturity. Ang pagiging mapagpasalamat sa isang bagay, halimbawa po na traffic tayo, may nangyari pong aksidente, may nangyari pong aberya, the ability to see things to be thankful for is an evidence of maturity sa isang tao. At pangwalo at panghuli, gratitude pleases God and brings His blessing. When we choose gratitude, when we choose to praise and thank the Lord, it invites heaven's blessing towards us para dumaloy at sumagana ng siksik, liglig at umaapaw. So bilang pasimula po ng series nating ito, marami pong mga talata ang nagsasabi na sila'y nagpapasalamat sa ating Diyos at sa ating Panginoon. Pero just to start sa series na ito, I'll give you the starter list for thanking God this Thanksgiving November. Ang sabi po sa Psalms 139 verse 13 to 14, pwede niyong ilista ang mga talatang ito. You can even use this every day as your daily list of praises and thanksgiving sa ating Panginoon. Sabi dito, Lord, I thank you because you made my whole being. You formed me in my mother's body. I praise you because you made me. Wow, what a great way to thank the Lord. Ecclesiastes chapter 11 verse 8, be grateful for every year you live. Thank you, Lord, sa panibagong taon. Hindi ko man birthday, hindi man marami yung handa ko. I'm thankful dahil ako po'y nabuhay uli at nadagdagan ang aking edad. Psalms 13 verse 5, my heart is happy because you saved me. So thank God for the salvation. Si Pert, ginagawa po niya yan yearly. Hindi lang niya sineselebrate ang kanyang birthday, sineselebrate din po niya kanyang spiritual birthday. Very few people po ang nakikita kong ganyan that gusto talaga niyang i-celebrate at tinatandaan po niya yung araw na kanyang spiritual na kapanganakan, being thankful sa pagliligtas ng Diyos sa kanya. Psalms 54 verse 6 says, I will give thanks because you are good all the time. Sino po dito naniniwala na ang Diyos po ay mabuti sa lahat ng panahon? At sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Magsabi po ng amen at pumalakpak. Psalms 118 verse 21 says, I praise the Lord for answering my prayers. Wow!
Psalm 16 verse 7 says, I praise the Lord because He guides me. And Psalms 118 verse 1, tell the Lord how thankful you are because He is kind and always merciful. And last verse, Psalms 107 verse 8, sa starter kit na to, give thanks to the Lord for His unfailing love. Sa mga verses na binanggit po natin to sa starter kit for our Thanksgiving November, ang prinsipyo po na itinuturo po ng mga talatang ito is we should develop an attitude of gratitude in every situation. Sa lahat ng sitwasyon sa ating mga buhay, dapat makabuo tayo, makadevelop po tayo ng ugali o pananaw, lifestyle ng pagpapasalamat sa bawat sitwasyon sa ating mga buhay. Hindi po ibig sabihin po dito na thankful po tayo sa disgrasya, sa trahedya, sa kalungkutan, sa bagyo, sa karamdaman. Hindi rin natin pinapasalamatan ang kasamaan na hayagang nararanasan sa buong mundo. But every time we take a minute to express gratitude to God about anything, it could be listening to music, your favorite worship. It could be communing with the nature or reading the Bible or scriptures. Every time we do those things, it helps us refill our empty emotional tank so we can move forward in life. Kasi po, meron pong mga time na nai-stress po tayo, nauubusan tayo. Tayo po ay nasasaid. Nakukulangan po tayo ng motivation. Pero when we choose to thank and praise the Lord through worship, through nature bonding, through Bible reading, para ho tayong nire-refill ang atin pong empty tank, spiritual empty tank, napupuno uli. At tayo po ay tinuturuan na mag-move forward sa kabila po ng mga katotohanan ng mga pangyayaring ito sa ating mga paligid at sa ating buhay. Choosing to be thankful is for your own good. It's not for the Lord. It's for our own good when we choose to be thankful because it keeps you from getting bitter and helps you make through life and up to the finish line. Ang pagiging mapagpasalamat, inilalayo ka sa pagiging sa pagiging puno ng hinagpis o hinanakit. At dahil po dito, merong pong oportunidad na matapos mo ang takbuhin na pinapatakbo sa iyo ng ating Panginoon. Being grateful is easy when our emotional tank is full and things are doing great in our life. Pero ang reality po is, it's much harder to find something to be thankful when we are facing problems or crisis. Madaling magpasalamat pag motivated po tayo, pag puno po ang ating tangke. Pero yun nga po ang hamon because sa pamamagitan po ng mga sitwasyong ito, we may not change our situation, but we can change the way we see those situations through our praises and thanksgiving. That's when you need to express gratitude the most. Ang sabi po sa 1 Thessalonians 5 verse 18, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. This is God's will. Kung gusto mo pong malaman ang kalooban ng Diyos, isa sa mga kalooban ng Diyos ay ang pagiging mapagpasalamat, ang pagpili ng pagpapasalamat. Sa Tagalog, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Isang contradiction po ang isang Kristiyanong reklamador, mahilig makipag-away at hindi marunong magpasalamat. Because if you belong to the Lord, kung ikaw po ay nakikipag-isa kay Kristo, dapat po ay nakakakitaan po tayo ng mga ebidensya ng pagiging mapagpasalamat. Ang isang kwento ho na maaari po nating ma-recall ay yung kwento po ni Job sa Bible. The story of Job is a great example of gratitude during hard times. Makikita po natin dito na siya'y nagpasalamat hindi dahil sagana siya kundi sa mga panahon po na nawala ang kanyang 10 anak, nawala po ang kanyang mga inaasahan at kabuhayan sa buhay, ang mga hayop, ang mga kabayo, tupa, sila po ay nawala dahil po sa isang kalamidad at trahedya. He used to be a wealthy and successful man, but in just one day, he lost everything. He didn't know why everything happened to him. He had every reason to be bitter and to be angry. Nasa kanya po ang lahat para magreklamo. Pero sa kabila po ng mga ito, he gratefully praised and worshiped the Lord that even in his darkest moment, he fell into the ground worshiping the Lord and saying, Job 1:21, the Lord gives and the Lord takes away, may the name of the Lord be praised. Sa Tagalog,
Ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbibigay, ang Panginoon din ang kumuha nito, purihin ang pangalan ng Panginoon. What a powerful confession of thanksgiving na pinakita po ni Job din. At we could just imagine po kung ano pong naramdaman ng kanyang asawa, ng kanyang mga kaibigan nung narinig po nila ito. Siguro merong tumawa, merong pong doubtful, pero probably it changed their perspective, not just in a little bit, but in a big way. It made them realize, how come Job was still praising God and thanking God despite of what happened to his life and to his family? Isang bagay po ang totoo. Ang pananampalataya ni Job ay hindi nakadepende sa mga bagay na bigay ng Diyos. Ang pananampalataya ni Job ay nakadepende sa kung sino ang Diyos at kung ano po ang pagkakakilala niya sa ating Panginoon sa kanyang buhay. Kapag tayo po'y dumaraan sa mga season ng maraming pagbabago, stress, ang tanong ho dito is, how do we maintain our peace, sanity, and our joy? We do it by developing the habit of thanksgiving, praise to our God, despite of the crisis and challenges in life. Wala kang pera ngayon, pwede mong piliing magpasalamat. Wala kang trabaho ngayon, pwede mong piliing magpasalamat. Wala pa yung answered prayer, pwede mong piliing pagpasalamat. Again, hindi man mabago ang sitwasyon mo agad-agad, pero pwede mong baguhin ang iyong pananaw sa sitwasyon, which is far more better. Because 90% of our stress does not comes from the crisis of life, but from the reactions of the crisis in life na atin pong pinipili sa ating buhay. One of the most practical yet powerful habits we can develop is to make a daily gratitude list. Magbanggit, magsambit po tayo ng mga listahan ng ating mga pasasalamat sa ating Panginoon. Bakit po mahalaga ito? Because it's going to be a habit that will strengthen your soul and keep you going when you feel like giving up. Gusto mo po bang makapagpatuloy? Gusto mo po bang mapuspos ng lakas? Gusto mo po bang mag-push through kahit po mahirap? Start with thanksgiving. Start with thanksgiving. Even in our darkest moment, we can follow Job's example and gratefully worship God, knowing that God's will for us is to give thanks in all circumstances. Hindi po sinabing for all circumstances, in all circumstances. Sa lahat ng panahon, dapat po natin purihin, pasalamatan, at piliin pong sambahin ang ating Panginoon. So ito po ang challenge sa ating pong Tales of Thanksgiving for the whole month of November. There will be a challenge of 30 days of devotional thanksgiving. Bibigyan po tayo ng devotional booklet, babasahin po natin to. Sulat niyo po yung mga thanksgiving and praises niyo po doon. Isulat niyo po mga prayer requests niyo, but higit sa lahat yung mga praise items po natin. At 30 days po na walang reklamo. Pipitikin po natin ang ating bibig pag magsisimula tayong magreklamo. We will stop complaining sa ating paligid, pagkain, traffic, mga bata, sa ating pamilya, sa weather, sa sitwasyon, sa ekonomiya, sa gobyerno. We will never complain and argue. And then, 30 days of praising God and everything around you. Maghahanap po tayo ng mga dapat ipagpasalamat at makikita po natin, may mga na-unnotice po tayo ng mga detalye at simpleng bagay na bigay ng Diyos na dapat natin ipagpasalamat. Bahagi sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating paligid, ang mga bulaklak, ang mga puno, ang mga ibon, ang mga isda sa karagatan. Kapag tinignan po natin to na meron pong atensyon at concentration in focus, we will start to see great details of the fingerprint of our God's greatness and goodness sa ating mga buhay. Pero, meron din po tayong 30 days of witness. For 30 days, we will share God's goodness and greatness to 30 people. Kada isa ko sa atin, 30 katao, using the 1-minute witness na i-attach po sa ating devotional program. O yung mga nag-train po, turuan nyo po yung mga hindi nakadalo sa training. Pag nagawa po natin ang mga ito, it's going to be called our personal tales of thanksgiving. Our personal tales of thanksgiving. It's a testimony of praise, encouragement, and empowerment. Imagine nyo po kung sino at kung paano ho ito magagamit ng Diyos para palakasin, para maging patotoo sa mga taong napanghihinaan ng loob. Our story can open somebody's life's prison. Mga kulungan, selda, na nagkukulong sa kanilang buhay. Ang sabi po sa Psalms 50:23, giving thanks
to God is a sacrifice that truly honors Him. Sa Tagalog, ang naghahandog sa akin ng pasasalamat ay pinararangalan ako at nag-iingat sa kanyang pag-uugali ay ililigtas ko. Ang sabi po sa talatang ito, thanksgiving is a sacrifice. Isang handog. So hindi lang pala yung offering po natin na tithes, first fruit, hindi lang po pala yung ating pong paglilingkod. When we choose to praise the Lord, it's a sacrifice. Ito po daw nagsisilbing handog. Now, how is thanksgiving become a sacrifice? A thanksgiving can become a sacrifice because it takes time to think of things to be grateful for. So when you give thanks to the Lord, you are actually sacrificing your time. So in totality, you are sacrificing your whole being because your time will equals your life. You must learn to thank God not just for what He does, but for who He is in our life. When you do that, He loves to honor you as well. Pararangalan ka raw ng Diyos. Sabi sa 1 Samuel 2:30, I will honor people who honor you. So when you give thanks to the Lord, it's a form of honor. Sabi ni Lord, ako'y napaparangalan. At sabi ni Lord, pag ako'y naparangalan, pararangalan ko rin ang nagpaparangal sa akin. Ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Sa pagtatapos mga kapatid, did you know na ang kawalang pagpapasalamat ay ugat at sanhi po ng kawalan ng pananampalataya? When you choose to be ungrateful, alam nyo ba mga kapatid that ingratitude is the root or the source of atheism, kawalang paniniwala sa Diyos. When you are ungrateful, you will start to dismiss or even deny what God has done in your life. Actually po, merong mga atheist na alam nila na may Diyos pero pinipili lang talaga nila na hindi panampalatayahan ng Diyos. Somehow, someway, marami pong Christian ganyan. Alam nilang may Diyos, but when you start to be ungrateful, you are actually dismissing what God has done to your life because you refuse to praise Him and thank Him. That is just a short step from denying God that He exists. Sige ka, pag nasanay ka sa hindi pagpapasalamat kay Lord, sa pagdidiscredit at pagdidismiss na Kanyang mga ginagawa sa buhay mo, dahil hindi ka grateful sa Kanya, unti-unti po, hindi ka na magiging totoong mananampalataya. Magiging ateista ka na. Kakalabanin mo na ang mga opinyon at suhestyon, lalong-lalo na po yung realidad patungkol po sa ating Diyos. Ang tawag ho dito sa Biblia ay prideful ingratitude. Ito actually ang kasalanan ni Satan at ito yung dahilan kung bakit siya po'y pinatalsik at inihulog po mula sa kalangitan patungo po sa kalupaan. Ayaw po natin mangyari yan. Dahil simula po, nung hinulog po si Satan, ito rin po ang naging root cause ng lahat ng uri ng kasalanan. Ibig sabihin mga kapatid, nakakatakot po pala ang ingratitude. Because ingratitude is being accompanied by pride. Kaya nga po, prideful ingratitude. When you stop being grateful to God, you will get your life into a lot of trouble. Mauuwi ka sa maraming problema. Malalagay ka sa alanganin at maraming away. You will start getting trouble with people, with your family, and the worst is, you will start to get trouble against God. At you don't want that to happen dahil hindi tayo mananalo kailanman sa ating Diyos. So, being grateful then makes you a strong Christian. It strengthens your faith, it affirms your belief, and makes you an encouragement to other people. Kapag pinili naman natin maging mapagpasalamat, napapalakas, napapalago, napapalalim ang ating pananampalataya, at nagiging magandang patotoo po tayo at nagiging kasangkapan tayo para palakasin din po ang mga nanghihina ng nais makarinig ng ating mga testimony o tales of thanksgiving. So sa pagtatapos, thank God today and every day and for the whole month of November. Tell your tales of thanksgiving to someone today. May the Lord bless us. Let's get excited sa ating pong life groups, sa ating pong Project Nehemiah. Malapit na pong ating bayanihan. Lilinisin po natin ang ating church lot. Malapit na pong ating groundbreaking ceremony. I-dedicate po natin yung ating lupa at malapit na rin po ang ating first fruit. Pray that the Lord will bless us, that the Lord will strengthen us, and that the Lord will honor our first whole salary na ibibigay po natin sa ating Panginoon. Not because napipilitan po tayo, pero dahil ito po ang alam nating tama at gusto po natin itong gawin bilang paraan at kapahayagan ng pasasalamat sa ating Panginoon. May the Lord continue to bless Zion Christian Fellowship Baliwag
And as we continue to be grateful and thankful kay Lord, I am excited sa gagawin ng Diyos, hindi lang sa church, kundi sa buhay ng bawat isa. God bless you po. See you on Sunday sa ating 2 services.